Oops, huwag mo na scroll up mga kanegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ at meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, hindi, hindi rin ako nagpo-promote ng franchising ng Potato Corner. Isa po akong content creator mga kanegosyo. At ang topic natin ngayon mga kanegosyo, tungkol sa franchising. Ito na yung level 2 business model mga kanegosyo. In-example ko lang si Potato Corner mga kanegosyo, hindi to bayad, hindi ako binayaran para i-promote to. Wala akong pakialam kung masasabi ko nga, wag kayo mag-franchise mga kanegosyo eh. Ang masasabi ko, yung negosyo nyo, ipa-franchise nyo, tatakan nyo ng branding nyo ng sarili kaysa mag-franchise kayo ng mga yan. Papaliwanag ko, example lang yan mga kanegosyo. Ito muna kwento mga kanegosyo. Kung nagsisimula ka palang magnegosyo, advantage mo na to. Ito yung mga bagay na hindi ko alam nung nag-i-start pa lang ako magnegosyo. At kung nagninegosyo ka na, kahit kumikita ka at paulit-ulit lang yung ginagawa mo, hindi mo lalo napapalakihan, malamang ito yung hindi mo alam sa pagninegosyo. Ito muna ang kwento ko mga kanegosyo. Way back 2020, nung nagkaroon ng pandemic, halos lahat ng negosyo na malapit sa school ay nagsara. Halos 95% or 97%. Sobrang konti lang yung natirang negosyong original na nakapalibot doon sa school. Dahil halos 2 years din nag-online class mga kanegosyo. At isa yung sari-sari store ko na nalugi nung pandemic. Pero hindi ko pa alam yung Focus in One. Kasi yung next na negosyo ko, yung barbecue one, hindi ko pa alam na wala pa rin akong Focus in One na nalugi din. Naitayo ko nga pala yung sari-sari store ko mga kanegosyo, malapit kung saan ako graduate ng college, which is sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. Graduate po ako ng Marketing Management sa TIP. At after ko graduate, nag-work din ako ilang mga 2 taon, pero gusto ko talaga magnegosyo. Bakit sari-sari store? Kasi yan yung pambansang negosyo sa Pinas eh. At hindi rin ako marunong magluto. Tsaka kung ibang negosyo, hindi ako familiar sa ibang business na mga kainan. Yan, hindi ako marunong magluto. O kaya mga stall, hindi ko trip mag prito-prito, ganun. Kaya sari-sari store. Eventually, naging tambayan ng mga college student yung tindahan ko. At pang-anim akong sari-sari store na kasi may existing ng 5 sari-sari store na nakapalibot sa TIP. Pang-anim ako mga kanegosyo. At ako din yung pinakamahal na paninda. Alam ng mga customer ko yan na college student. Nung nagsisimula akong magnegosyo, hindi ko pa alam yung Focus in One, hindi ko pa alam yung level 2, which is ito na mga kanegosyo, yung franchising business model. Hindi lang franchising yan, may platform business model, may licensing business model, may software business model, may manpower business model. Yung manpower, familiar naman siguro tayo doon, yung mga manpower ng security guard. Yan, level 2 na yan, mga kanegosyo. Yung software, ayan yung mga best example, yung mga ginagamit nating application, tulad ng Facebook, Instagram, TikTok. Yan, software, level 2 yan.
Yung platform business model tulad ng grocery store tsaka 7-Eleven na kung saan magbabagsak muna si supplier sa tindahan mo at babayaran mo siya ng 3 to 4 months cash flow gaming kumpara sa sari-sari store na naglabas ka na ng pera para sa mga paninda mo sa loob ng sari-sari store, mga kanegosyo. At ang topic natin ngayon, haba ng intro ko, at ang topic natin ngayon is franchising ng Potato Corner. Mula simula, focus in one lang ang Potato Corner. Hindi siya nagdagdag ng pizza, ng shawarma, ng milk tea. Potato Corner lang mula simula. Ang binago niya dito mga kanegosyo, yung business model niya. Hindi na siya buy and sell. Ang binago niya dito, pina-franchise niya yung negosyo niya. Which is, ayun yan, nakikita niyo sa background ko. Again, hindi to paid ads. At sinasabi ko, mas okay kung sarili niyong brand or produkto yung ipapa-franchise nyo kesa mag-franchise kayo ng sarili. Papaliwanag ko yan. Best example ko lang to mga kanegosyo. Kesa mag-franchise kayo niyan mga kanegosyo, yung produkto nyo mismo yung ipa-franchise nyo. Pero make sure na malupit at merong community na sumusuporta dun sa produkto nyo. Dahil hindi ako agree na ipapa-franchise nyo yung produkto nyo or yung brand nyo kung wala namang market yan at hindi rin kilala. Parang nang scam ka lang din mga kanegosyo. Parang nang scam ka lang din. Kumita ka sa franchising kumita ka sa franchising fee ng customer mo, ng client mo, pero sila hindi kumita. Hindi ako agree doon. At least dapat kilala naman yung brand mo at mapakita, kumita din naman yung magpa-franchise sa'yo. Imaginein nyo mga kanegosyo, Potato Corner, mula simula, potato lang. At in-apply nila to ng franchising model. Mas kumita yung may-ari ng Potato Corner, hindi naman sa pagbebenta ng French fries eh. Kumita yung may-ari ng Potato Corner sa pagpapa-franchise nito. Sa franchising fee. Kumita o malugi yung magpa-franchise sa'yo, magbabayad sila ng franchising fee. Yun yung tunay na kitaan mga kanegosyo. Pero bago mo mapa-franchise yung negosyo mo, halos 1,000,000 din yung aabutin na pambayad mo sa consultant. Kasi sila mag-aasikaso ng mga papers mo para sa pagpapa-franchise. But, mas okay kung sarili mong brand yung ipapa-franchise mo. Pero make sure na meron niyang product na focus in one at community na sinasandalan at kilala na rin yung produkto mo. Para at least kumita naman yung magpa-franchise sa'yo. Kasi kung hindi, parang nanloko ka rin mga kanegosyo. Parang nanloko ka lang. Kaya kung nagsisimula ka palang magnegosyo, isipin mo may level 2 pa, hindi lang level 1 yung business mga kanegosyo. Lakihan mo yung pangarap mo. At kung umabot ka sa dulo na video na to mga kanegosyo, subscribe mo naman tong video ko, heart mo na rin, comment ka na rin sa baba kung may mga tanong ka. Kung dumadaan tayo sa pagsubok ngayon, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat mga kanegosyo. Peace.